Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko kay po- ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ang reaksyon dyan ng palasyo, Handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Yun naman talaga sagot ni si Claire, no? Ang linaw-linaw, tinanong siya, di ba? Kung sakaling matatanggal ang Pangulo, ikaw ba'y nakaredy? Natural! Nakaredy ang Pangulo. Even before the election, nakalagay sa batas, siya ang papalit. Ang tanga nitong abogado na ito, hindi niya alam yun. Di ba? Alam ka naman sabihin ni Sarah, hindi ako ready. Ayaw ko. Eh tanga, ano kapag naging vice president? Eh kaya ka nga binoto ng tao eh. Alam mo kung bakit binoto to si VP Sara as vice president? At bakit di binoto si Bongbong? Binoto si Bongbong ng taong bayan dahil sa Duterte. At ang pangako niya, itutuloy ni Bongbong ang nagawa ng Duterte. At ibabangon ang pangalan ng Marcos. So umasa ang Pilipinong ututo. Yung mga nauto dyan, kaway. Hindi, joke lang. Wag na kayo magagalit. Umasa ang Pilipino na babaguhin ni Bongbong Marcos. Pero just in case, hindi niya nagawa, kaya binoto si BP Sara kasi ang gusto ng taong bayan ay ipapalit si Sara. Yun po ang istorya nun. Kasi yun ang nasa batas. Ba't napunta na naman tayo kay Piatos? Bilyon na ang pinag-uusapan dito. Actually, hindi na nga bilyon, trilyon na ang nawawala sa Pilipinas. Here you are, na kay Piatos ka pa rin. Yan yung sinasabi eh. Nung sabi ni Sara, itong mga komunista, itong mga rebelde, itong mga kontra sa Duterte, paiikutin lang yan sa confidential funds, sa China, ganun. Iikot-ikutin nila yan. Eh kasi, magkano lang yung confidential funds? Yung piatos-piatos na yan. Oh. Tapos trilyon, hindi mo nakikita. ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang mga ganyang pahayag ni VP Sara ang nagpapahina raw sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagutin ko yan. Ang nagpapahina daw sa kumpiyansa ng mga Pilipino sa gobyerno ay yung mga ganitong pahayag. Hindi po. Okay, uulitin ko sa inyo. Hindi yan ang nagpapahina sa trust rating ng gobyerno. Tiwala ng tao sa gobyerno. Hindi yan destabilization. Ang destabilization, ang nagpapahina ay kung adik ang presidente. Ang nagpapahina o ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga nakawan. Ang nagpapahina ng gobyerno, ang nagde-destabilize ng gobyerno ay yung mga minomonopolize ang bigas, sibuyas, asukal at isda. Yan ang tunay na nagpapahina sa Pilipino. Yang trillion na insertion. Yang flood control projects, wala po
si Mary Grace flood control projects. Yan po ang nagde-destabilize. Kaya ba nagwawala yung tao sa kalsada dahil dun sa 150 million ni BP Sara? Hindi. Dahil yung billion, trillion nawala sa baha. Huwag nga kayong tanga. Cos, maituturing din daw itong destabilisasyon. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Hindi. Nasa batas ba yun? Na hindi mo i-anticipate? Di ba? Eh lahat naman eh. Halimbawa, naaamoy mo. Di ba? Pumasok ka sa restaurant. Naamoy mo yung ulam. Ma-anticipate mo, hoy, steak yung niluluto. Normal yung anticipation. Yung tanga-tanga naman nito. Walang masama doon. Ang masama kung gumagawa sila ng illegal. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely Hindi ko narinig. Narinig ko ba si Sara nagsabing bumaba? Actually, yun nga ang tampo namin kay BP Sara eh. Bakit hindi niya sinisigaw? Oh, di ba? Oh, sige nga, maglabas ka ng video na sinabi ni BP Sara, bumaba ka na dyan. Hoy! Sige nga. be a form of political destabilization. Dagdag pa ni Yusek Castro, trabaho ang inaatupag ng Pangulo at hindi bakasyon. Kaya kung meron mang malinaw ang kahandaan na pamunuan ang bansa, ito ay walang iba kundi si PBBM. Isa pang issue ngayon ay ang umano'y troll farm ng gobyerno. Tinanong yan ni Senator Robin Padilla sa Senate budget hearing kahapon para sa pondo ng Presidential Communications Office o PCO. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro pala. Ipinarinig pa ni Padilla ang isang audio. Narinig nyo na itong video na ito? Ay, ewan ko ha. Ako opinion ko lang. I'm not an expert. Pero pag narinig nyo, iisipin mo talaga si Claire yung nagsasalta. Hindi ko sinasabing siya ha. Pero kasi may sinabi si Montulfo dun sa vlog niya, may nawawala daw 50 million sa PCO. Kaya daw tinanggal si dating Secretary J. Ruiz. Tapos, sinabi rin naman ni Bongbong na meron silang trolls. At makikita naman natin yan. Yung iba nga, ano sinasabi? Yung mga nagko-komentaryo daw galing pang Vietnam? Ganun ba? Oh. So may trolls, mapapansin mo naman eh. Ito, ang sinasabi, nagbabayad sila ng vloggers. O, di ba, nakikita nyo naman sa ibang vlog na meron silang nabayarang vloggers. Di ba, may umamin. Hindi ko na alam kung ito'y totoo, okay? Pero pag talagang nabusesan ninyo, clear na clear eh. At saka yung laging galit, yung parang ang bigat-bigat ng mundo kasi stress na. Yung paano niya lilinisin yung kalat at tae ni Bongbong. Hirap na siya. Ganun. Oh. Recording ng umano'y boses ni Yusek Castro na nagre-reklamo tungkol sa palpak na trolls na humihingi pa raw ng dagdag na budget. Sabi ng ilang senador, i-verify muna ang audio dahil unfair naman sa inaakusahan. Ang sagot dyan ni Castro, For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Baka ako yun. Pero ang kapuna-puna dito, kung napanood nyo yung ano na yun, grabe ang pagtatanggol ni Tito Soto. Talagang kinat niya agad. Sabi na, submit mo na lang yan sa NBI, parang ganun. Halatang-halata sila Tito Soto. Pero kunwari yung ebidensya, halimbawa, tatama kay BP Sara, sigurado. Pinatuloy nila si Tito, itong Tuta Soto na to. Kitang-kitan mo na agad ang panig na itong mga to eh. Kaya alam nyo, dahil sa mga klaseng tao na ito, hindi umaasenso Pilipinas. Nasa mukha na nila yung nakawan. Pinagsasasampal na sila ng ebidensya. Pinagtatanggol pa rin.
Tanong ni Castro saan nakuha ni Senator Padilla ang naturang audio clip. Sa akin, binigay ko, pinorward ko sa kanya. Baka maniwala, mga tanga pa man din yung mga yan. Mensahe pa niya sa senador. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Nagbabalik Ngayon ako. Next po tayo, next. Ito pag-usapan natin ito, ha. Maganda, napakaganda ng tanong nitong reporter na to, na high blood na naman si Ating. Sige. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead? And Ayun, ang tanong, fit to lead pa ba ang presidente? Kaya niya pa bang pamunuan ang bansang Pilipinas? is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Siyempre! Oo nga, no? Parang mali yung tanong, ha? Parang mali. Tinatanong pa ba yan? Oo nga naman. Sinabi na nga nung kapatid adik. So, paano siyang fit to lead? Mali pala tanong mo, pinuri pa man ng kata, ang ganda ng tanong mo. Pangit pala yung tanong mo. Saan ka nakakita ng fit to lead? Ikaw ba, Claire? Matanong kita. Payag ka ba na ang driver mo adik? Ang tanong lang. Tanungin ko na rin si Laila de Lima. Laila de Lima, ikaw ba, payag ka na ang driver mo adik? Luko-luko ka na lang. Kung gusto mo, ang may hawak ng manubela ay adik. All the more, yung may hawak ng Pilipinas ay adik. Simple lang eh. So, tinatanong pa ba yan? Tama, hindi mo na dapat tinanong yan. Hindi ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo ha. Yung kay Laila de Lima, hindi ko alam kung anong type niya sa driver. Basta, natanong ko lang kasi pinagtatanggol niya rin yung yung mga adik. Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Anong nakikita nating trabaho? And susulpot, lilitaw, lulubog, lilitaw nga siya para siyang palitaw eh. 'Di ba? Minsan andyan, tapos mga isang linggo wala. Ikaw na lang ang puro nasa TV. Ngayon lang naglalabas yan eh. Bakit? Malalim na yung sugat. Delikado na si Bongbong. Paano nakikita yung trabaho? Anong trabaho nakikita? Wala namang trabaho nakita. Anong nagawa niyang trabaho? Sige nga. Magpresenta ka nga ng isang infrastructure na yung talagang magagandang tulay na nagawa niya. Hindi yung kay PRRD na tinuloy niya lang ha. Anong trinabaho ng Pangulo kung hindi magbitbit ng pera di umano sa ibang bansa? Punta sa ibang bansa, puro gastos. May namatay pa nga nung kay First Lady di ba? Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Baka hindi humihinto sa pagdodroga. Ano hindi humihinto? Lagi ngang wala. Hindi kaya ito yung nakatira sa fairy tale world? Iba-iba yung nakikita nito eh. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Yun yung pala gusto. Gusto pala ni Bongbong mag-swimming. Hindi nakaka-swimming sa beach. Ang bira. Alam mo, ayaw ni Bongbong sumisid. Ayaw niya ng swimming. Baka hindi mo alam. Ang gusto ni Bongbong sa alapap. Doon sa happy place. Yun. Ayaw niya talaga ng swimming. Ewan ko kasi yun ang sabi ng kapatid. Pero baka naman talaga gusto niya mag-swimming pero hindi sa beach. Sa baha. Kasi yung na-create nung magpinsan eh. Ang daming na-create na baha.
So all over the Philippines, maraming swimming pool. Baka gusto niya matry doon sa mga na-create nilang baha na makapag-swimming siya. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Si Tito Soto. Di ba? Para happy yung Pink. Everybody happy. Anyway, pag maupo si Tito Soto, masaya yung Pink. Tapos, hawak ni Bongbong sa leeg. O, di masaya na kayo. Iupo mo na si Tito Soto, ha. You bend the law. Oo. Tapos patrabaho mo kay Boying, tsaka kay Erwin Tulfo. O, bend the law. Ayos na yun. Okay ba? Okay na tayo. Palit mo na si Tito Soto. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very Ate, relax ka lang. Tatanda ka ng mga ganyan. Ilan taon na ba to? Sige, next po tayo. Ito, post ni Laila. Sabi niya, Laila agrees with Sandro on Saldico's impression. Sandro on Saldico, the impression disturb. O yun talaga, disturb. So, ibig sabihin niya, ang sinasabi lang ni Saldico, ay yung ginagawa niya ay disturb lang. So, ganyan lang. Basta binuko mo ang gobyerno, huwag mong papansinin. Hayaan nyo lang silang magnakaw. Hayaan nyo silang magnakaw. Hayaan nyo silang mag-addict. Pag pinuna mo, ang tawag doon, disturb. Destabilization. Ang galing, no? Hayaan nyo lang silang magnakaw. Yung buong pamilya nila, hayaan mo magnakaw, nanay, bayaw, anak. Nakaw lang sila, pinsan. Pag binuko nyo, fake news. Yun lang yun. Doon lang maglalaro yung fake news tsaka disturb. O naman, Laila. Masyadong bata yan si Sandro para sa'yo. Sumisip-sip ka pa. Ang bata niyan, ha? Bagay, ako rin mahilig sa bata. Joke lang. Bigyan ng driver to si Laila. Baka wala ng driver. Wala ng Kung ano na pumapasok. Naawa na ako sa Pinklawan. Talagang grabe. Yung galit nila sa Marcos ngayon. Ang galing mo. Believe ako sa iyo, PRRD. Iba ang legasyang iniwan mo. Isipin mo. Si PRRD nag-iwan ng legasya sa Pilipinas. Napakakainin niya ng tae ang Pinklawan. Ang lakas ni PRRD. Di ba? Sino makaisip nun? Ang galing ng utak. Nakikita nitong alin na ito. Yung 150 na confidential funds ni BP Sara. Pero hindi niya nakikita yung nakaw na ginawa nung pinagtatanggol niya. Di ba? Anong tawag dyan? Pinklawan. Next po. Isa pa tong hibang. Sabi niya, my plans that I'm implementing right now are to work on unifying the opposition. Anong unifying the opposition? Fake news ka, animal. Anong oposisyon? Number 1 kang kinakain mo tayo ni Bongbong Marcos. Isinuka mo na si Bongbong Marcos. Kinain nyo pa yung tae. Pasensya na dun sa mga term. Kasi yan lang talaga ang closest how to define tong Pinklawan. Sinuka na nila yung Marcos eh. Ngayon, yung tae, yung kalat, yung dumi, yung baboy ng Marcos, kinakain pa nila. And then ito siya, magsasalita na i-unify niya oposisyon. Paano ka naging oposisyon? Pro-government ka. Para mag-rally around kami sa strongest, most popular, most winnable possible slate namin of candidates for 2028. Pustahan tayo. Kung tutuloy si BP Sarang tumakbo or hindi man bumaba man si Bongbong Marcos ngayon, hindi ka mananalo.
kay BP Sara. You are not going to win. Kaya lahat ng sinabi mo dyan, kathang isip. Fake news. Opposition, fake news. Strongest? Sino? Ikaw? Ikaw? Most winnable? Ikaw? Sino? Si Tulfo? Pag samasamahin mo yung boto mo, ikaw? Takbo ka. Sige. Tsaka si Lenny. Tsaka si Tulfo. Kahit pag tamasamahin nyo, boto nyo, hindi kayo aabot sa boto ni Sara. Iwala kayo. Kasi wala kayong pinanindigan. Ngayong nalulunod ang mga Pilipino. Ngayong nagugutom ang Pilipino. Pinagtatanggol nyo pa yung magnanakaw. Mga supot kayo. Diba? O next po. Kaya naman, ito yung mga holy. Diba? Ang tatapang nitong mga gon. Ngayon, sumusoplak ang nakawan ng gobyerno. Tahimik pa rin sila. Anong kinakana nila? Piyatos pa rin. At tingnan nyo isa-isa yung mukha niya mga yan. Tingnan nyo. Ano ang paninindigan ng mga taong yan? Sasabihin nyo, hindi nila alam yung ginagawang nakawan ngayon? Hindi nila alam na nagnanakaw si Tamba, si Bongbong, si Sandro? Hindi nila alam? Hindi ako naniniwalang hindi alam nitong mga to. And yet, ang choice nilang banatan si Sara. See? Look at the character of these people. Alam mo, kung kayo dilawan, kayo pinklawan, hindi ba kayo maiinis sa nangyayari ngayon? Magiging panatiko pa rin kayo ng mga taong to. Hindi, sabihin ninyo sa amin. Sige, sa mga bashers ko, sabihin nyo. Lagay nyo sa comment section. Naniniwala kami na hindi magnanakaw ang Marcos. Ilagay nyo dyan, naniniwala kami na itong mga to ay hindi alam na magnanakaw ang mga Marcos. Tatanggapin ko. Basta galing sa puso nyo, alam nyo talaga na itong mga taong ito ay hindi alam magnanakaw ang Marcos. Pero kung sa puso ninyo, alam ninyo na alam nila na magnanakaw ang Marcos, and yet you support these people, anong klaseng tao kayo? Anong klaseng tao kayo? Kita naman na natin yung nangyayari, di ba? Hindi ko kayo pipilitin kung sa tingin nyo hindi talaga magnanakaw si Bongbong. Just be honest to yourself. Tatandaan natin, may epekto to sa buong Pilipinas. So, kung pinagtatanggol nyo lang dahil galit kayo sa Duterte, mali kayo doon. Pero kung talagang alam nyo, mabait ang mga Marcos, sige. Boto ulit natin. Si Sandro, gawin pa nating presidente, ha? Sige. Tatanggapin ko yan. Karapatan nyo yan, eh. Gawin pa nating presidente, pati yung apo ni Marcos, gawin nating presidente. Because the people we elect, yan po ang deserve ng Pilipinas. Kaya, kung nilaro nyo ang politika dahil sa galit nyo sa isang tao lang at pahirapan tayo ng leader na binoto ninyo, deserve natin yung leader na yon na nakawan kayo. Dito muna tayo doon sa adik na presidente. Sabi ng kapatid niya mismo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development. Bongbong, teka muna, hindi ka na tumitira. Medyo nabawasan yung pagganong-ganon mo, ha. Baka magkaroon ka ng withdrawal niyan. Hoy, di ba? Taas ang kamay dito yung gumagamit dati.
wag na. Baka mahuli pa kayo ng pulis. Hindi. Joke lang. Di ba? Pagka biniglaan nyo yan, hindi. Baka gawing excuse pa. Ay, ayoko magbago, may withdrawal pala. Hindi, yung iba kasi, yung ibang gahaman na, yung talagang lulong, kailangan nagpapa-hospital yan. Sige, diretso. At sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, Ano anti-manilin? May amlak. Oy, teka muna ha. Bongbong. Palakpakan natin si Bongbong. Tumatapang na, hindi na nagtatago kay Claire ha. Nagsasalita ka na, hindi ka na hindi ka na duwag ha. Oy, tumatapang. Siguro iba na tinitira nito, hindi na yung pampaduwag. Ano mang droga ang nakakapagpatapang. Hoy, kapatid mo may sabi niyan, adik ka ha. nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. Ayun, 3,566 na bank accounts na freeze yung account ni Saldico. Yung sa'yo dapat ang i-freeze mo. Ikaw ang maraming nakuha Oh. Pati yung asawa mo, ang dami daw nakuha. Di umano. Ako, pati yung bayaw mo, pumorma pa. Pambihira naman, Bongbong. Hindi ka ba nahihiyahin yan? Lahat ng nakapaligid sa'yo, magnanakaw. Anak mo, adik. Asawa mo, adik. Adik na, magnanakaw pa. Tapos pati bayaw mo, magnanakaw din. Pambihira. Anong ligasyang iiwan mo sa bansang Pilipinas? Ano i-expect mo sa magiging apo mo kay Sandro? Di adik at saka magnanakaw din. Ikaw naman, pinipris. Kung ano-ano pinag-aatupag mo 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Masigurado ka pagka na frozen yan may babalik sa kanila. Baka pagdiskartehan nyo pa na mag-asawa yan. Wag naman. Sana kung ibabalik mo sa yung makukuha nyo kay Saldico, kumuha ka ng ebidensya. Okay? Pagkakuha mo at ibinalik mo sa taong bayan, kuha ka ebidensya. Huwag puro salita kasi NATO ka daw. Member ka daw ng NATO. Ano NATO? No action, talk only. Puro ka lang daldal Ang ganda, ang daming ebidensyang prinisinta ni Saldico. Ikaw laway mo lang. Ang puhunan mo, panis pa sa droga. Ang bira naman. Sa tingin mo, yung pag-i-speech mong ganyan, naniniwala ang Pilipino? Pagkatapos ng nalaman ng Pilipino na asawa mo, anak mo, magnanakaw, adik, sa tingin mo, magsalita ka lang ng ganyan, papaniwalaan ka? Without giving us evidence? Kapatid mo mismo sinabi, adik ka? Gusto mo paniwalaan ka lang basta-basta? Nang hindi ka nagpapakita ng ebidensya? Basta magsalita ka, gusto mo maniwala taong bayan? Ay kung ganun, hindi ka sa planet Earth nakatira. Kayong dalawa ni Claire, sa fairy tale world kayo nakatira. Hindi po ganyan gumagana ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa mga katulad ninyo. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Ano ka ba, Bongbong Marcos? Presidente? O kandidato? Puro ka pangako
Hoy! Gusto ko nang batuhin tong masisira ko tong laptop ko eh. Hindi namin kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ng Pilipino ebidensya. O kayo, tanungin ko kayo mga manonood. Anong gusto nyong marinig kay Bongbong? Pangako o ebidensya? Ay, sawang-sawa na kami sa pakapangako nyo. Walang nangyayari sa pangako mo, tapos na eleksyon. Ang dami mo nang sinabi sa SONA mo, walang natupad sa mga pinangako mo. And here you are again. Nangangako na naman. Animal. Show us evidence. Na hindi ka adik, show us evidence na hindi kayo magnanakaw ng pamilya mo. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ayan nga sinasabi yung ICI mo, hanggang ngayon wala pang live stream. Katulad mo ring inutil. Puro pangako lang. Hanggang ngayon wala. Oh. Tapos, may warrant of arrest na kayo kay Saldico. Si Tambaluslos, yung pinsan mo, wala pa rin. Puro kayo kaso, puro kayo investigasyon. Yung malayo yun, binibigyan nyo ng warrant of arrest. Pagkatapos yung pinatakas, bibigyan nyo para kang tanga lang. Yung nandito, bigyan mo warrant of arrest. Alam mo kung bakit? Hindi mo kayang ipakulong yung pinsan mo. Kasi ibubuking ka nun. Tapos hindi mo mapapakulong yon. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Ayun! Oh, tarantada. Hindi raw siya nakikinegotiate sa kriminal. 3 taong mo pinakinabangan, animal. Na yung binuko ka, sasabihin mo, hindi ka nakikipag-negotiate sa kriminal. 3 taong kayo merong sa buwatan. Ano ba? Talagang niloloko mo mga Pilipino. Ito si Bongbong Marcos. So, sabog ka na naman ba? Uy, wag kang haharap sa camera ng sabog. Ano yung don't negotiate? Inabot ng 3 taon, you don't negotiate. Okay, sinasabi niya, sabi daw ni Saldico, wag daw kanselihin yung passport niya at hindi na siya maglalabas ng video. Ako, ito tingin ko dyan. Bago naglabas ng video si Saldico, decided na siya tuloy-tuloy. Because pag naglabas ka na ng video, wala ka nang babalikan. So, ibig sabihin, tinatrato mo na nakaaway si Bongbong. Hindi mo gagawin yun para magkaroon ka ng negotiation in the middle. Hindi po ganoon. Todo na yon. So, wala na pong negosasyon mangyayari dyan. Malabo yun. Pangalawa, sa tingin mo, wala pang passport si Saldico iba? Sa dami ng pera noon, kung ako marami akong pera, ang dami ko ng ang dami ko ng passport. Kayang-kaya kong kumuha ng citizenship sa ibang bansa. Yung ganyang kadaming pera, tanga ka ba talaga? At saka, hindi nyo gustong pauwiin si Saldico. You don't want that.
Huwag nyo kaming lokohin. Kasi pag umuwi si Saldico, ituturo ka nun. Yun na nga lang rason nyo eh. Umuwi ka rito, manumpa ka at dito mo sabihin ang ebidensya mo. Yun na nga lang nagagamit nyo. Pag umuwi yun, yari ka talaga. So wag mong gamitin yun. Ikaw, nagpapauso ka. Ulitin ko. Bigyan mo kami ng ebidensya na blinakmail ka, na kinausap ka ng abogado man lang patungkol dyan. Wala ka mailalabas. Dahil ang magnanakaw ay kamag-anak ng... lagay nyo dyan sa comment section. Kaya naman naglolokohan pa tayo, Bongbong Marcos eh. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi mo mapapauwi, tanga. Kunwari ka pa. Hindi mo kayang pauwiin yun. Yan nga sinasabi namin eh. Si Tatay Digong na-kidnap nyo. Ha? Si Tebes na pauwiin nyo. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaya lang ayaw nyo. Kasi makukulong ka. Now, next tayo ha. Discuss natin ito. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, ay hindi na raw siya maglalabas ng video. Yan yung sinabi ni Bongbong. Yan yung pinag-usapan natin kanila lang. Anong sabi ng abogado? Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Kayo, sino papanuwalaan nyo rito? Si Bongbong o yung abogado? Yan na lang yan eh. Yan lang ang usapan dyan. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Laging ganun. Pag magkontra ang sinasabi, may nagsisinungaling dyan. May addict dyan. Hindi talaga. May sinungaling dyan. Pero ito lang sa akin, Bongbong. Maglabas ka ng ebidensya. Huwag puro dak-dak. Kasi, sabi nga, si Saldico, ang daming nilabas na ebidensya. Ikaw, puro dak-dak. Laway lang ang puhunan mo. Yung laway mo, panis pa. Karamihan ng sinabi mo, sablay. Karamihan ng sinabi mo, sinungaling. Sabi nga ng iba, mas marami ka pang kasinungalingan kaysa doon sa sinabi mo eh. Ganoon. Ganoon kakatindi. Tapos gusto mo, basta sinabi mo, papaniwalaan namin? Dahil presidente ka? Kahit ang dami nyo ng kasinungalingan sa Pilipinas? Wag! Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng pangako mo, Bongbong Marcos. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala ka rin lang mapapakitang ebidensya, tumahimik ka na. Dahil yung salita mo, tig-5. Totoo yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Next topic po. Nang dahil dyan, ito naman ang sinabi ni Mike Defensor. Post niya ito sa Facebook. The President claims that Attorney Rondain sought the assistance of a Malacanang intermediary to stop the cancellation of Saldico's passport in exchange for halting additional videos. Ito sabi niya. Attorney Rondain has denied this. Jurisprudence make clear that only the courts, not Malacanang, have authority over such matters. Fake news talaga yan si Bongbong Marcos. Kasi hindi naman Malacanang, hindi naman ang presidente ang nagkakansela ng passport. According doon sa abogado at kay Mike Defensor, ito yung mga pwede lang magkansela ng passport. Hindi Malacanang ang nagkakansela ng passport. Tanging Sandigan Bayan o anumang hukuman lang ang may kapangyarihang mag-issue nito. Hold departure order, warrant of arrest, cancellation ng passport, utos sa DFA para i-revoke o i-strict ang passport. Ito ang batas, ito ang jurisprudence.
Kaya sinasabi ko, to si Bongbong Marcos, minsan na lang magsalita, sinungaling pa. Wala. Bongbong Marcos, wala ka ba talagang abogado? Hindi mo man lang matanong. Diba? Fake news na fake news eh. Wala naman sa kanya yan. Posible, meron siyang power. Sabi, paano kung i-convince niya? Kung sasabihin niya yon, pinapatunayan lang niya na ano siya. Diktador sila. Di ba? Gaya ng tatay niya. Pero hindi yan sa kanya. Kaya nga, sabi natin, ang daming butas eh. Tapos walang mapakitang ebidensya. Yung sinabi ni Bongbong Marcos, wala talagang kakwenta-kwenta. Di ba? Sino bang makikinabang pag umuwi siya? Taong bayan. Sino bang makukulong pag umuwi si Saldico? Di ba ikaw, Bongbong? Ikaw naman niloloko mo Pilipino eh. Next po. Ito, hindi na po natin pagtagalin. Pag-usapan na po natin itong part 3 ng pasabog ni Saldico. Ako. Bibigyan natin ng komentaryo ito, hihimay-himayin natin. Dahil marami tayo makikita na talagang katapusan na. The start of the end ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Ito. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon Tingnan mo, di ba? Naging problema yung asukal. ng sibuyas na Sibuyas. Na-explain natin mamaya. Naku, hindi ko makakalimutan niya sibuyas na yan dahil lintik na sibuyas yan. Ilang beses kong blinag yan. Kaya alam ko yan. Saan ka nakakita ng sibuyas na napakamahal? Panahon lang ni Lisa Marcos. hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, Yung kinausap ni Bongbong Marcos, yung pinsan niyang magnanakaw din. Nag-usap yung mga magnanakaw. Tumulong daw sa pagkakandidato, sa gastusin ng mga kandidato. Kaya naman pala. Ako'y napapaisip. Alam niyo unang pumasok sa isip ko nung sinabi yan? Ay! Kaya naman pala, kumakasip-sip yung tuta sa Senado. Yung dalawang tuta dyan sa Senado, halatang tuta. Kaya pala, nagbabayad utang. Ipinanalo na, pati yung gastusin pala, sinagot ni Bongbong. Di ba? Kaya parang nakapagtaka, ano nangyari dito sa mga to? Parang biglang naging tuta. Parang kinuha yung utak, tinapon sa bangin, tapos tumahol. Ganun. naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ngayon, di ba? Naalala niyo yung asukal na yan. Okay? Sila-sila lang pala yan. Kaya ang taas nun. 5 kumpanya, ginagahasa ang Pilipino. Hindi ko makakalimutan yan dahil yung sugar na yan, ako namamalengke. Alam ko yan eh. At blinag ko yan ilang beses. Ang taas nung asukal. Sabi ko, anong nangyayari? Ito, tandaan nyo to mga kababayan. Kasi,
Ang issue dito, yung mga bagay-bagay na ngayon lang natin na-experience. Parang nakakapagtaka. Sa panahon lang ni Lisa, sa panahon lang ng administrasyon ng asawa niya, nangyari ang mga yan. Saan ka nakakita? Kaya ngayong kausap ko si Jun Abinis sabi niya, hindi naman binabaha yung parte ng Cebu na yun. Ngayon binaha, lubog, pati kotse, lubog. Hanggang ngayon mabaho pa ron. Hanggang ngayon may mga sakitan tao dahil ang daming namatay. Ngayon lang nangyari yun sa Cebu. Same thing with China. Ang tagal ko ng buhay, ilang taon na ako. Wala naman tayong panganib ng gera sa China. Ba't ngayon bigla tayo may panganib? Pangatlo, ang tanda ko na. Wala pa akong nakita. Mayroong mga magnanakaw na presidente. Pero wala pang nagkaroon ng anomalyang adik na presidente. Ngayon lang. Sasabihin mo, Bongbong Chamba? Ngayon lang pinag-uusapan yung adik na presidente. Ngayon, sugar, ngayon lang din naging problem. Kailan ka nakakitang ganyan tumasang... Yung pala minamagic nyo. Yung kamamilya mo dyan. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Isipin mo, pati kapatid. Extended. Bongbong. May extension yung pagnanakaw ng angkan mo. Hanggang sa bayaw mo. Ang lupit. Basta Martin talaga. Magna. Ay hindi. Baka magalit. May mga Martin dito magalit sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung lintik na sibuyas na yan. Galing pala sa demonyo. Kaya ganun kamahal. Blinag ko rin yan Pupunta akong palengke, ang mahal na sibuyas. Di ba? Naghahanap ako sa mga tabi-tabi na sibuyas para makahanap ng mura. Nagmumotor ako, nagbibili. Ay, naku, inaalam ko. May mga videos pa ako, hanapin ko. Nagagalit ako dun sa palengke. Hindi naman ako nagwawala, pero nagrereklamo ako. Ba't ganyan kamahal? Wala Ganyan kamahal daw. So, ngayon lang ba yan? Oo. Kita mo? Ang tagal ko ng buhay, hindi naman nagmahal ng ganyan ng sibuyas. Bihira kayo talaga. Tingnan nyo kung anong nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos. Sige nga, magsabi kayo ng nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos na ikinaganda. Hindi, kung kayo pamilya ni Claire, wag kayo magsalita. Wag yung yung nakadikit kayo kay Bongbong. Malamang gumanda buhay nyo. No? Yung kayo ordinaryong mamamayan. Ano na ay dulot na maganda nitong pamilya ni Bongbong Marcos? Wala. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong Akala mo steak yung binibili mo, sibuyas pa lang yan. 600 pesos per kilo. dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Looks familiar? Napanood nyo na ba? May investigasyon, biglang huminto. Ganyan na nangyari dyan sa investigasyon sa Kamara ng flood control. Biglang hininto. Kunwari, pinasa sa ICI. Si Bongbong Marcos, ginawa yung ICI para magsihinto ang mga investigasyon sa Kamara. At yan din ang gustong gawin sa Senado, ihinto yung investigasyon. Dahil yung ICI
hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Kita mo, walang nangyayari. Walang live. Pag naka-live kasi, magre-react ang taong bayan. Nakita nyo na kung paano nila may napula? Same, oh. Tugpa. Kung ano ginawa dati, ganun ang ginawa din ngayon. Pakana pala ni Lisa yun. Yang mga pahinto-hinto na ganyan. Jezebel! Di umano. Kailangan nun eh. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Eto, katulad niyan. Ang daming pwedeng sabihin ni Bongbong eh. Di ba? O sige, papatuloy ko yung hearing dyan sa Sibuyas. Tuloy nyo dyan sa Blue Ribbon. Tuloy nyo dito sa Senado. Tuloy nyo sa Congress. Nagsasabi kaming totoo. Hindi kami takot, imbestigahan nyo. Di ba? Ganun dapat ang confidence ni Bongbong. Hindi yung magsasabi ka ng pauso na salita lang na blackmail siya. Handali sabihin nun eh. Di ba? Ang dami mong paraan para gibain yung ebidensyang pinipresenta ni Saldico. Kayo nang yaya mo na si Claire, wala kayong pinipresentang gibain yung ebidensya ni Saldico. Kung hindi pauwiin. Puro laway. Mga panisang laway ninyo. Hindi kailangan ng tao ng laway nyo. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas. Brad, sir, huwag ka nang umasa kay Ralph Recto. Huwag na. Mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga